Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawin bobo mga Pilipino. Nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan Malinaw po yan yung last page. Pirmado po yan. I hope nakikita ninyo mga malinaw. Pirmado po ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa Hakbang ng Maisog, incidentally ay nagdiwang po ng unang taong anibersaryo ng Hakbang ng Maisog kahapon sa mga Maisog. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina. At makikita ninyo na tuloy-tuloy ho yan pirmado po yan At ipinakita ko na rin po sa aking isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, ng mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawin bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap kong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po niyo yung sinasabi niya may omnibus motion daw na pinahintulutan yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang mo yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya, may omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo may sasabihin typographical yan? Paano mo may sasabihin grammatical yan? At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina pa lang mo yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang mapatunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito, typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kapitiran ng pag-iisip. At dito kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga prinsipal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito yan. Matatawag niyo bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee report, ito po ay mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi tinail po nila Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na akong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB4, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na pwedeng galawin dito. Tapos na pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po dito mga kababayan ay printing. Printing na lang ho. Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo.
Sapagkat sinabi niya, ito raw po, yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi po pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na yun. Only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalakas natin isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit po sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po, ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawa nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito yung typographical, grammatical at printing error, kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation. Halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino ulit, ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya? Yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang panagutin natin. Ang tinuturo, yung ating pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon, yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa Omnibus Motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical and printing errors. Hindi niyo pa po ba naamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo may ipit dito. Kaya ako minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ko kayong nalala, hindi niyo po karaman. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on Appropriation House of Representatives at Committee on Finance ng Senado ang gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos. Sapagkat, alam mo nila, mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas Wala naman sa saligang batas na pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, passed, approved, and signed na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din niya pong usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay, ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung mga taga-Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako doon sa mga barangay captain at barangay council. Yung konseho po ng barangay ng Marikina, nagseseminar po yan. Sigurado ako marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod. Tanong ninyo sa inyong kapitan. Tanong ninyo sa inyong barangay treasurer, barangay secretary at mga barangay kagawad. They are very good and they are very prudent and they are very mindful of the law on how to properly pass their annual barangay budget. Hindi kagaya ng pagsisinungaling nito ni Stella Kimbo. Kay Hazel Aquino, di gagawin ng technical staff, kawawa naman sila. Sila ang ituturo ni Tapia. I agree with you, Hazel Aquino. Kaya nga natin dinidiskurso ito upang mangulat sila na papunta sa kanila. Ilalaglag kayo, mga kaibigan ko. Ayaw namin kayong kasuhan dahil alam namin hindi kayo yan. Pero I hope one day, very soon, one or many of you will start to speak up. Ituro ninyo sino nag-utos, kaninong makating kamay ang kumalikot dito sa final ratified, signed and filed sa House Bills and Index section itong bicameral Vice-Cam final report. Kay Sabrina, sana po magtagumpay tayo dyan, Attorney Vic Rodriguez. Kaya po namin minarapat na ni Congressman Sid Ungab na i-file ito sa Korte Suprema quietly upang pasinungalingan muli ang napakaraming sinungaling ng mambabatas sa sinasabing ito po ay politika lamang. Paano naging politika? Budget ito. Paano naging politika? Biggest money heist ito. 6.325 trillion pesos. At kasali ang bawat tinig ng mamamayang Pilipino rito. Bakit? Public money ito Hindi nyo ito pribado. Kung ito ay pribadong pera lamang ng inyong kumpanya, hindi kami makikialam. Di ubusin ninyo, gastusin ninyo, lustayin ninyo. Pero ang
pera naming mga Pilipino. So ayan, Stella Kimbo, talagang sapol dito sa sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na hindi po pala talaga pwede yung mga technical group ang magpipill up dyan sa mga blanco sa BICAM report. Bawal po pala talaga yon. Pero yan po ang sabi ni Stella Kimbo na ang technical group na po ang nag-aayos dyan kung ano po daw ang may mali sa BICAM report. Ibawal pala yun. Yun ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi po pwedeng fill upan yung mga blanco ng mga technical group dahil hindi po sila otorisado na fill upan ang blanco. Kaya ngayon, sa poll o supalpal dito si Stella Kimbo. Tingnan po natin mga idol kung ano po ang sasabihin na naman niya dito. Mga idol sa sinabi ni Atty. Vic Rodriguez. Buti na lang po mga idol, andyan si Atty. Vic Rodriguez na matapang na binulgar ang mga katotohanan mga idol ang nangyayari sa bansa natin mga idol. Yan po ang mga tao mga idol, huwag po natin sayangin. Huwag po natin sayangin mga idol. Huwag po natin sayangin mga idol dahil bihira lang po tayo makakita ng isang tao o tatakbong politika na talagang ilalabas yung mga hindi po alam ng taong bayan. Ngayon, yung mga nagsisinungaling, talagang napapahiya dito mga idol. Alam naman po natin kung sino yung nagsasabi na wala daw blanco. Una, si Grits po. Talagang sinabi niya mga idol na wala daw blanco doon sa BICAM report. Sunod, si Chis Escudero. Wala din daw blanco. Tapos si Hontiveros, si Risa Hontiveros, si Gatsilian, si Villanueva. Yan mga idol, sinabi nila na wala daw blanco. Ngayon, marami na ang nagsasabi na may blanco talaga, lalong-lalo na po, umamin po si Stella Kimbo na talagang may blanco. Tapos yung mga technical group na lang daw ang mag-aayos doon. Kaso bawal naman pala na pilapan yung mga blanco. Pahiya po talaga sila mga idol. Kung wala po talagang katiwalian dyan mga idol, madali naman po nila sabihin kung sino po yung nag-fill up sa mga blanco. Yan po naman ang hinahanap nila ni Atty. Vic Rodriguez. Kung sino yung nag-fill up sa mga blanco sa BICAM report. Kung talagang wala silang tinatago, bakit hindi po nila sinasabi o sasabihin kung sino po yung naglagay o nag-fill up ng mga blanco sa BICAM report? Pwede naman nilang sabihin yung talagang wala silang tinatago mga idol, di ba? Bakit ayaw pa nilang sabihin kung sino po talaga yung nag-fill up doon sa mga blanco o nagpuno doon sa mga blanco sa BICAM report? Bakit hindi nila sasabihin mga idol kung sino? Di ba mga idol? Kung talagang malinis sila, dapat sabihin po nila mga idol dahil yan po ang hinahanap o tinatanong ngayon kung sino yung nagpuno sa mga blanco sa BICAM report. O, di ba mga idol? Kung talagang malinis, isabihin nila kung sino yung nagsulat noon o nagpuno noon. Yun lang naman ang hinahanap. Tapos ngayon, ang sinisisi nila, pamumulitika lang daw ng mga Duterte. Sabi ni Chis Escudero na pamumulitika lang daw yan. Kaya ganyan daw. Ang sabi naman ni Trillanes doon sa post ni Banat News na pakana daw ni Duterte yan, sinungaling daw si Duterte dahil wala po daw blanco. Mukhang hindi alam ni Trillanes sa mga balita ngayon. Baka tulog pa ata. Dahil sabi daw ni Hontiveros na wala daw blanco. Samantala, may umami na po pero hindi pa rin pa po niya siguro alam. Tapos may isa pa dyan na ang sabi ng isang congressman na si Adyong na pamumulitika lang daw po. Yan. At ang pinagbintangan nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Kita mo mga idol, di ba? Grabe mga idol. Yung blanco sa BICAM report nang naibulgar na ngayon sasabihin nila namumulitika
o pamumulitika lang daw at ang mga Duterte daw ang gumagawa niyan. Yan pong sabi nila mga idol. Gusto pa nilang ilihis ang issue mga idol at ang mga Duterte pa ang gusto nilang palabasin na namumulitika. Anong pakialam ng mga Duterte dyan sa blanco na yan? Ang hinahanap lang naman dyan nila ni Pangulong Rodrigo Duterte kung sino ang nagpuno. Dapat daw ayusin. Yan lang naman ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayusin nyo yan. Yan na naman ang panawagan niya. Wala naman siyang sinasabi doon. Tapos sasabihin nila pamumulitika. Porket idinulog na sa Korte Suprema ni Atty. Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ungab, sabihin nila pamumulitika daw. Inilihis pa nila mga idol yung isyo. Hindi na lang po nila sagutin kung sino po talaga yung nag-fill up ng mga blanco nang malaman po ang katotohanan mga idol. O di ba mga idol? Kung wala sila pong tinatago, sabihin nila kung sino po yung nag-fill up para malaman po. Para masagot na po yung mga katanungan. Ganun na naman po kadali mga idol, di ba? Sabihin lang nila kung sino yung nag-fill up. Bakit ayaw pa nilang sabihin mga idol, di ba? Ba't itinatago pa nila? Grabe. Tapos sasabihin, pamumulitika pa, kasalanan naman nila diyan kung bakit may blanco ang BICAM report. Bakit sabihin pamumulitika, sila naman gumagawa niyan. Grabe mga idol. Gusto pa ilihis ang issue mga idol. Kaya ngayon, si Kimbo, tingnan po natin mga idol kung ano naman ang isasagot niya sa mga sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na bawal po talaga yung mga technical group na mag-fill up ng mga blanco. Tingnan na lang po natin mga idol kung ano po ang mga sagot nila mga idol. Pero wag na po sana nila ilihis ang issue doon sa mga Duterte. Gusto pa nila mga Duterte ang sisihin dyan sa issue na yan. So mga idol, ingat po kayo.